Dalawang tao ang nag-message sa atin tungkol sa death threat nila kay Maharlika at dito, okay, kay distressed mother. Okay? Alright. Ang sabi sa akin, Miss Maharlika, mag-ingat ka dahil drug cartel ang binangga mo. Okay? Mag-ingat kayo ni distressed mother dahil, dahil may planong gurgurin kayong dalawa. Sabi ko nga, hindi na bago yan. Hindi na po bago dahil inireport ko na nga sa FBI si Lisa. Pero dahil may bagong death threat ngayon, okay, ay i-report natin si Francis Lloyd Tichua at saka si James Kumar. Dahil sa pag-expose natin ng kanilang well, actually hindi ako nag-expose ng pangalan ni James Kumar. Yung Indianong ito, ang nag-expose sa kanya yung CCTV na nakita natin sa Senado during the PIDEA Leaks hearing na si Kumar at si Lisa ay magkasabwat sa panggugurgur at pagbabribe kay JM o Jonathan Morales. Alam mo, ito pa lang, alam mo sa sobrang dami ng mga information, mga palangga. Ipapakita ko lang ha. Sinendan pala ako ng picture nitong ni James Kumar at ni Chua bago pa ni FLTC. Binisendan ako ng ating puting ahas bago pa tinake down ni James Kumar ang kanyang Facebook page at ang fan page ni Lisa Tanas. So ibig sabihin, itong First Lady Liza Marcos _ fan page. Imagine nyo mga kababayan, binalikan ko yung mga mensahe sa akin ng informante. Ayan. Ito si Kumar. Ayan o. Di kailan ba to? August 16 of 2022. Magkasama na pala talaga siya ni Liza. Nakita nyo? Ayan. Nakita nyo, First Lady, fan page. So nawala na yan sa Instagram. Ayan, si Kumar at saka si Lisa ay magkasama na. At ang date ay August 15, 2022. So ano ang relasyon ni Lisa kay Kumar at ni Marcos Jr.? Kasi nga, maliban sa yan ay campaign donor. Bakit binura itong fan page na ito kung ito ay randomly lang na fan page? Hinanap ko kasi binalikan ko sa dami po kasi nagme-mensahe sa akin. So itong bago kong puting ahas na ito, ayan, ang dami mga sinesend sa akin. Lahat ng mga nagsisend sa akin, hindi ko naman kayang basahin lahat o i-absorb lahat sa sobrang dami ng information. So habang ini-scroll ko, dahil palangga, meron kang bagong kayo ni distressed mother, meron kayong death threat. So ito yung picture ni James Kumar na burado na at yan si Lisa. Anong tawag? Anong sabi dito? O First Lady, National Day Reception and Celebration of the 75th Year of Indian Independence. So ito, ang dami nilang picture. Ayan, Facebook ito na binura na nila. Okay, ayan, sinend to sa akin Okay, ng ating puting ahas. Ang dami. Mga luma na ito. Ayan, pinagsisend niya sa akin yan. Okay, na ngayon ko lang napansin yung iba. Ayan yung mga picture. Then also, sinend din sa akin yung picture ni James Kumar at ni Francis Lloyd Tichua at ng asawa ni Tulfo. Ayan po ang picture nila, Chua. Ayan. Ayan, si Chua, si Kumar, at yung asawa ni Tulfo. Kaya naloka ako. Sabi ko, di ba? Kaya nga, ano ang relasyon nitong mga julol na ito? So ngayon, mga kababayan, okay, balikan natin to. Okay, yung mga mensahe dito. Ang sabi, galit na galit, ngayon, si Chua, si Kumar, at syempre si Lisa, ang utos daw ni Lisa, ayusin mo yan. Ayusin daw kami. Ibig sabihin, gawa ng paraan na maliquidate kami o magurgor ayon sa ating puting ahas or else. Di ba? Maapektuhan yung dealing nila ni Chua. Kaya daw ngayon, kabadong-kabado, itong si Chua, ayon sa ating source, di ba? Kung paano niya kontrolin ang information, kung paano niya ako kontrolin. Paano niya ako kontrolin? Paano mo ko kontrolin? FLTC ang bunganga ko. Dahil sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kung gagawin ng Ombudsman Sandigan Bayan, lahat ng ahensya ng gobyerno, NBI, PNP, lahat imbestigahan ang mga crime na pinagagawa nito based sa ating mga information na nakuha at imbestigahan si Lisa, kalaboso lahat ang mga ito. Dahil may mga, sabi nga dito, meron silang mga eroplano. Miss Maharlika, hindi ka nila makontrol. Kaya Romanian ang titira sa inyo. Kailangan i-out mo to para malaman din at marinig ni distressed mother. Kinakabahan na sila sa iyong mga expose. Please mag-ingat ka sa kanila. Kay Chua, kay James Kumar. Dahil patatahimikin ka. Okay? Ngayon,
Ang mga koneksyon ng mga ito ay mga may mga cartel partner sila. Si Liza Araneta Marcos at other business partners, sabi niya, ay inaatasan itong si Chua at sila Kumar kung paano kayo mapatatahimik. Alright? So, kailangan mo silang i-expose. Ngayon, mga kababayan, lingid sa kaalaman, na-broadcast na ba ito? Binabalikan ko itong puting ahas na ito. Meron pala siyang message sa akin. I think kailan to last nung April. Sabi niya, Miss Maharlika, at least, sabi niya, also sabi niya, last year, sabi niya, there was a coup, okay? Coup at EEI company. Helen Yurchenko, they sold her shares to FLTC and stepped down from the board of EEI. Okay? We think, sabi niya dito, she was forced or blackmailed to do so that FLTC or Francis Lloyd Chua can take control over the biggest construction company of the Philippines. It also fits in their system of money laundering, pulburon, arms, corruption, bidding on government projects, cartel, drug transport. Kasi protektado siya ni Bongbong at ni Liza. Sabi niya, FLTC is the spider in web who controls the system. And Bongbong and Liza are the biggest beneficiaries of this system. Ms. Maharlika, don't forget, Imelda Marcos stole more than $200 million from the Philippines Treasury. They are doing the same. And FLTC has the system and the contacts. So spiderweb, si FLTC daw ang spiderweb, yung gumagawa ng technical part. At si Marcos Jr. at Liza at ang pamilya niya ang nagbebeneficiaryo o nagbe-benefit. Okay? Sabi niya, they are doing the same thing, the same. And FLTC has the system and the contacts. That is why he is becoming very important to Marcos and Lam is the fundraiser. Si Liza Marcos ang nagpoprotekta ayon sa ating puting ahas kay Francis Lloyd Chua, sa kanyang mga black dealings or yung mga illegal na business na ginagamit ang government based sa ating informante. Okay? Ms. Maharlika, would not be surprised if FLTC is protected by them or maybe, sabi niya na, or has diplomatic status. Baka diplomatic status pa daw o may diplomatic passport pa si FLTC para mag-in and out sa country katulad ng ginawa. Baka nga appointed hindi natin alam. Katulad kay Michael Mann na itinago nila na diplomatic passport. Ito po ay hindi ito galing sa akin. Ito yung mga concern na nasa gobyerno na mismong nakapaligid kay Liza na gustong ipaalam sa inyo. Okay? Okay, si FLTC ay mayroon ito. FLTC has armed bodyguards. So, sinabi ko sa inyo, bulletproof ang bahay, may private planes and helicopter, construction company, Banana, ito yung mga kumpanya niya, fleet of transport ships, all the ingredients of drug transport. Of course, this needs to be, sabi niya, investigated by the ombudsman ng government institution. Okay? Kailangan imbestigahan para makita sa taong bayan, ombudsman, lahat ng sangay ng gobyerno, yung mga binanggit natin, Sandigang Bayan, dahil si Marcos Jr. ang involved. Pinapayagan ni Marcos Jr. itong mga taong ito para ransakin ang pera ninyo. May private planes, may helicopter. Ito yung mga company, Sandigang Bayan, anong ginagawa ninyo? Ha? Commission on Audit, anong ginagawa nyo? Ang dali lang hulihin ito. Pero kung kayo ay kumigdila sa kipay ni Liza, kiss-ass kayo. Siyempre, hindi nyo gagawin ang trabaho nyo. Binibigay ko sa inyong information coming from our putingas. Sabi niya dito, all the ingredients for drug transport. Of course, sabi niya, kailangan imbestigahan ng mga sangay ng gobyerno. Just follow the money and don't be surprised. Sabi niya, it will end into private accounts in Singapore or the British Virgin Island. And if you could waterboard, sabi niya FLTC, he could lead to impeach Marcos and destroy Liza Araneta Marcos. FLTC is their strongest pawn now, but also their weakest. So may sinadyang link sa akin.
Okay? May sinungaling sa akin from Bilyonaryo, dated May 24, 2023. Dolomite Beach developer Francis Lloyd Chua replaces Greg Yu on EEI board. Okay? So, siya ay developer, part siya ng, developer siya ng Dolomite. Okay? Engineer Francis Lloyd Chua has joined the board of construction giant EEI. Di ba si Martin Romualdez ay nandiyan din? Chua replaced AutoNation Group Chairman Greg Yu, who resigned on May 23. Chua's company, Industry Holdings and Development Corporation, acquired a 14.35% stake in EEI from the Yushchenko family's House of Investment for 1.8 billion. EEI considers IHDC as its strategic partner for expansion and instruction, as IHDC has interest in construction supply, logistics, and property sectors. Previously, HI had sold 20% of its stake in EEI RYM. Romualdez ito. Ay, RYM. Business, no. EEI to RYM. Business management for 1.25 billion. Billionario.com first reported that HI plans to sell its remaining 20% stake on EEI. Chua, a civil engineer, graduate from the University of San Carlos, also owns Mac Builders, the company, and awarded 389 million contract to build controversial Dolomite Beach in Manila Bay. So ito dapat imbestigahan. Well, sabi ko nga, mga kababayan, walang mag-iimbestiga hanggang si Liza Satanas at si Marcos Jr. ang nandiyan. Diba? Walang mag-iimbestiga. So ngayon, pinaparating to sa inyo. At dahil ine-expose natin sila dito, mga kababayan, ine-expose natin ang presidenteng bangag. Diba? Ngayon gusto kaming gurgurin. At gagamitin yung Romanian na mga manggugurgur, yun yung binanggit ni Liza sa interview niya kay Anthony Taberna na kung gusto lang nila, isang tawag niya lang sa Romanian o sa Romania. Recorded yan, nasa dyaryo yan, andyan sa video niya na nakasave yan. Kahit burahin yan, nasave ko na lahat yan. Ebidensya na yan kasi ginagamit ko sa case ko para i-present dito sa Amerika na itong babaeng Liza Tanas ay kayang magpagurgur gamit or isang tawag niya lang sa Romanian, mga palangga. So kaya nga, hindi na tayo pinakikinggan nitong presidenteng bangag. Sinusuppress ang ating kalayaan. Gusto kaming gurgugurin, kasuhan, fabricated crime. At ito kartel na. Mga palangga, palaki na ng palaki ang binabangga ko, binabangga. Well, more on ako. Kami ni Distressed Mother, first Distressed Mother, hindi naman siya nakikita yung kanyang mukha. But more on ako. Sa kadahilan ng gusto kong ipaalam sa taong bayan na hindi na lang 3 ang death threat ko. Imagine nito, galit na galit si Chua at gagawa daw sila ng mga propaganda against me. Okay, mga pag-discredit sa akin. Kahit anong gawin mo, FLTC, Liza, Mel Robles, kayo mga yawa, kayo Kumar, kahit anong gawin yung black propaganda sa akin. Hindi kayo magwawagi. At ang gobyernong ito, kayo dyan sa Pilipinas, na may matino pa dyan sa Ombudsman, sa Commission on Audit, lahat, I hope, ginagawa nyo. Pero hopeless na nga ang taong bayan. Isang silip lang yan. Makikita ninyo na ang pera ng bayan nandiyan. At si Liza at Marcos Kuting ay protektor ni Chua. Bakit siya mayroong bulletproof na bahay kung wala siyang mga kalaban? Kung ikaw ay kung wala kang mga kalabang mga kartel din o manggugurgur din, bakit bulletproof ang bahay mo? Saan galing yung mga eroplano mo? Ang mga helicopter mo? Kailangan imbestigahan kasi base dito sa ating impormasyon, mga kababayan, pinoprotektahan si Francis Chua ay spider web. Siya ang on technical part kung paano gumawa ng mga illegal na transaksyon. Then ang pera ninyo, pera ng bayan, ayon sa ating informante, ay tinatransport. Maaring nasa Singapore, sinabi ko to sa inyo sa Singapore or sa offshore account. Kaya forever kayong mahirap, mga kababayan. Dahil yung opportunity, yung economic opportunity na tinatawag, yung livelihood program, wala na kayong aasahan. Gagamitan lang kayo ng mga ayuda dyan. Di ba? Katulad ng ginawa sa Tawi-Tawi, nang pumunta yung mga kongresista at si Kuting, si Martin Romualdez ng Balasos na food poisoning ang mga yawa. I hope lahat sila food poisoning ng mga yawa. But anyway, ito yung epekto ng bangag na presidente at ang inisip nila ay hindi para sa inyo, kundi para ubusin, limasin ang pera ng bayan. Sinusuppress ang ating kalayaan, ang ating freedom of the press of SMNI. Lahat tayo sinusuppress. Ilang beses, yung censorship na ginagawa sa atin, intimidation sa akin, sa inyo, at yung mga journalist na iba dyan, natakot-takot, mawalan ng trabaho. Sometimes naiintindihan ko sila, kasi may mga pamilya sila. Pero yung mga big companies, na ngayon, teka mo nga yung Rappler, nasaan na yan? Diba? Anti-Marcos yan. Ang daming pinagsasabi na magnanakaw, diktador, pero bakit tahimik si Maria Ressa?
It's either si Maria Ressa ay takot na takot, okay? Or kabahagi na siya ng evil na bangag na ito. Tingnan mo, ikaw Maria Ressa, di ba? Tama ka sa mga pinagsasabi mo. Dati, na ang Marcos ay ganito, ganyan. Pero ngayon, tumahimik ka. So iyan ay, sabi ko nga mga kababayan, yung pag-suppress sa atin ay sobrang talamak na. At kailangan na talaga natin dalhin sa kalsada at kailangan nating magtipon-tipon para sa non-violent, action para matapos na ito.